isa o dalawang gamit. Pero sabi nga ni Pogoy, iba ang sasakyang pangkalsada at ibang eroplano. Ang mas delikado, hindi raw sigurado ang Air Force kung maayos pa ang mga piyesang chinap-chap nila. Ilang beses sinikap ng News 5 na kunin ang panig ng AFP sa issue, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Erwin Tulfo, News 5. Mas malaki pa sa jackpot ng 655 Lotto draw ang iuuwing panalo ni Congressman Manny Pacquiao matapos lumaban o lumabas ang kita mula sa pay-per-view ng laban nila ni Antonio Margarito. At habang kinakasan naman ang engranding selebrasyon sa kanyang pagbabalik bansa, may naghahamon na agad sa kongresista. Itong report ni Eric Montas. Wala pang sagot ang kampo ni Floyd Mayweather Jr. sa hamon ng boxing fans na harapin na niya sa ring si 8th Division Champ Manny Pacquiao. Pero kung si Mayweather mukhang natatakot pa kay Manny, ang huling nakalaban ni Mayweather na si Shane Mosley gustong subukan ng tibay ng panga sa mga kamao ni Pacman. Balita ngayon sa boxing world na mismong si Mosley ang kumausap sa promoter ni Pacman na si Bob Arum para sa posibilidad ng labang Pacquiao-Mosley. Hindi na nga raw hinintay pa ni Mosley ang kanyang handler na Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya para umpisahan ang negosasyon. Bukod kasi sa karangalan, may siguradong kita ang sino mang makakalaban ni Pacman. Pwera kasi sa guaranteed prize money, tumatabo rin ng gusto sa pay-per-view ang mga laban ni Pacquiao, kung saan may porsyento siya pati ang kanyang kalaban. Sa laban ni Pacquiao at Antonio Margarito, aabot umano sa $10 million ang kinita ni Pacman sa pay-per-view. Kapag nadagdag yan sa $15 million na kinita niya sa laban, aabot sa halos 1 bilyong piso lang naman ang mauuwi niyang pera pagbalik sa Pilipinas. Buti at may kita rin si Margarito sa pay-per-view dahil kinailangan niyang pa-operahan ang nabasag na muka sa laban kay Pacquiao. Naging maayos naman ang operasyon at nakalabas na rin siya sa ospital. Eric Montas, News 5. Kinuyog ang dalawang snatcher sa Santa Cruz, Maynila. Nahuli kasi sila ng taong bayan matapos tumirik ang ginamit nilang getaway tricycle. Ito ang report ni Dindo Flora. Parang si Antonio Margarito sa pagkakagulpi ang lalaking ito matapos kuyugin ang taong bayan sa Santa Cruz, Maynila. Hindi naman napuruan ang kanyang kasama dahil dumating na ang mga pulis. Ayon sa biktimang si Joyce, tumatawid siya ng Launlan Street nang bigla na lang hablutin ng sospek ang kanyang bag. Nakasakay sa tricycle ang mga sospek at dahil umaandar ito, nakaladkad si Joyce at nagtamo siya ng sugat sa tuhod at braso. Akala ko sumabit lang yung bag ko, so parang kinuha kong ganun. Tapos yun na, dire-diretso na nilang hinablot. Makakatakas na sana ang dalawang sospek pero biglang tumirik ang tricycle na gamit nila. Kaya agad humingi ng tulong ang biktima. Doon na nag-alaman ni Pacquiao ang taong bayan at pinagpiestahan ang mga sospek na sina Alvin Icdao at Richard Tarazeno. Pagdating sa presinto, nagdatingan ng iba pang biktima ng dalawa. Yung isa po na mamukhaan ko po yung naka-black po, siya po yung humablot ng bag ko. Bali, nung hinablot po nila, nagtatawanan po sila habang kinakalagkod po. So anong nangyari sa'yo nung paghablot sa'yo? Bali, ano po, nagasgasan po ko dito sa braso, tapos sa legs po. Aminado ang mga sospek sa krimen. Pambayad lang daw sana sa ospital ang kikitain nila sa pangi-snatch. First time lang po namin gumawa na po. Kasi pareho po kasi kami gipit, nakano lang po kami. Pareho po kami gipit kasi kapatid ko nasa ospital po kasi. Dindo Flora, News 5. Bugbog din na ang inabot ng isang lalaking hinihinalang miyembro ng Baklas Kotsegang matapos siyang mahuli sa aktong nagnanakaw ng side mirror sa barangay Sacred Heart sa Quezon City. Ito ang report ni Ryan Ang. Halos manghiram na mukha sa aso ang suspect grava. Magang-maga ang kanyang muka at halos di na maidilat ang kanyang mata, makaraan siya kuyugin ng taong bayan. Siya daw kasi nagnanakaw ng side mirror sa mga sasakyan sa barangay Sacred Heart, Quezon City. Ayon sa investigasyon, mag-aalas 12 kagabi nang matsepuan ng biktima ang suspect habang binabakas ang side mirror ng kanyang kotse. Imbes na sitahin, inabagan na lang niya ang suspect sa kaginulpi. Nakibugbog din ang ilang residente dahil sa gigil sa gawain ng suspect. Sobrang galit ng mga nawawalan dito. Sa kanya lahat na ibuntong. Kaya sobrang wasak po yung mukha niya. Aminado naman ang suspect sa bintang sa kanya. Taga-bago silang Caloocan daw siya, pero dumadayo pa siya sa Quezon City para magnakaw ng mga side mirror na ibinebenta niya sa murang halaga. Papasok ko na lang po sa ibang tao, tapos bibenta ko na 150. Pero pag binenta po sa Banawe, mahal po yan, ba nasa 2,000 lang po. Dagdag pa ng suspect, ito na ikasyam na beses na makukulong siya. Pero magbabagong buhay na raw siya kung iaatras ng biktima ang kasong tape na sasampa sa kanya. Ryan Ang, News 5.
Rubinos! Kay sarap talagang lumipad sa hangin. Si Harry Potter ba yun? Ang sabi pa sa akin, hindi po, magaya lang. Pero may isang laro na kahawig din ng Quidditch game ni paring Harry Potter. Sa New York, mga kids, merong competition sa Moving Harry Potter hinangwang version. Quidditch kung tawagin at sikat na ngayon, exciting, full of tension, at siyempre, maaksyon. Konsepto ng laro mala dodgeball, rugby, soccer. Bawat team ay dapat may tig-pitong player. Isang seeker, isang keeper, 2 beater, 3 chaser. Don't forget the broomsticks at maraming cheerer. Boys and girls ay pwede na dito ay sumabak. 100 schools na nga kasali sa World Cup. Matabat mapayat, deadma kung bumagsak. Quidditch na copycat, hindi nga lang makalipad. Bidang si Daniel Radcliffe, kaya malupit. Kahit na maliit, sa boxing, si Pac-Man ang favorite. And another goal. A layup, a finger roll, right into... Ang sikat na nobelang Harry Potter ay gawa ng British author na si J.K. Rowling. Umani ng papuri at kasikatan ang nobela nang unang mailathala ito noong June 30, 1997. Ang nobela ay kwento ng pakikipagsapalaran ng isang batang lalaki na si Harry Potter na ang pangalan niya mismo ay hinango sa pamagat ng pangalan ng libro. Ay, ayos to. Taong 2001 ang unang may sa pelikula ang nobela na may pamagat na Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Umabot na ito sa 7 libro at 7 pelikula. At patatalo ba naman ang inyong superhero? Bukod sa kami ay magkasing gwapo, kaya niya ba to? Eto na, ito po ang Makata Super Video. Sabayan niyo! Susunod sa aksyon, grupong piston nagprotesta kontra sa pagtaas ng presyo ng langis. Mga estudyante nagrally din laban sa budget cut sa state colleges and universities. Bata patay sa sunog sa Mandaluyong. At comedy actor na si Epi Quizon sasabak uli sa iyakan.